Ito na nga ang pinakamagarbo at pinakapinaghandaang pagoda sa daan na nilahukan ng iba't ibang sektor ng bayan ng Pateros. Dati, ang malinis na ilog dito ang pangunahing pinagkukunan ng mga produktong nagpatanyag sa bayan ng Pateros, kagaya na lang ng balot at itik. Ngunit sa pagdaan ng panahon, dumumi at nawalang saysay ang ilog ng Pateros. Kaya't ang dapat sana'y pagoda sa ilog, mas minabuti ng mga lokal na opisyal dito na gawin na lang ito sa kalsada. Alam niyo naman siguro na ang Pateros ay sikat dahil sa balot. Dahil nung araw, dito nanggagaling ang balot, nandito ang itik, nung malaki pa ang ilog. Sa kasamaang palad, namatay ang ilog ng Pateros na walang ilog. So ngayon, binubuhay namin yung tradisyon. Dahil hindi na kami pwede magpagoda sa ilog, binabalik namin sa kalsada naman. Ang pagoda sa daan ay isang magandang paggunita sa kultura ng Pateros noon at ngayon. Ang tema, mas na mas Pateros, mas maganda, mas malinis at mas maayos. Ito ang ika-6 na taon na ipinagdiriwang ang selebrasyon sa pakikipagtulungan sa JCI Pateros. Pinaka-espesyal dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na ipinarada ang mga higanteng itik. Lahat ng sektor ng bayan ay nakibahagi, mga estudyante mula preschool hanggang high school na nakabihis ng pandangguhan at ang iba naman ay mga nakapang-ati-atihan, mga kasapi ng simbahan at higit sa lahat, ang 10 barangay ng bayan na lalong nagpadagdag ng kasiyahan dahil sa kanilang pinagkagastusan at pinaghandaang mga karosa. At bakit hindi? Mag-uuwi ng 15,000 pesos ang mapipiling mananalo sa first place, 10,000 pesos sa second place, habang sa third place naman ay 5,000 pesos. Hinusgahan kung aling karosa ang higit na nakapaglarawan ng tradisyon ng pagoda sa daan noon at ngayon. We require them at least kung what's Pateros noon and what's Pateros right now. So including those are the products of Pateros noon at kung ano na yung products na meron na nag-originate din sa Pateros ngayon. So ano yung mga improvements sa Pateros, kailangan makita namin sa floats nila. Tinahak ng parada ang mga pangunahing kalsada sa Pateros na tunay namang nagdulot ng tuwa at ngiti sa mga residente. Ang iba pa nga hindi napigilan ng pag-indak habang sinasabayan ng musika. Tunay ngang naging makulay ang ngayong taon na pagoda sa daan. Kanya-kanya ng disenyo ang bawat karosa. Ang float ng San Roque talagang hinango ang konsepto sa pagoda sa ilog. Ang barangay captain naman na Martinez, animoy isang buwaya na nakaupo sa tuktok ng karosa. Hindi rin mawawala sa tradisyon ang pasubo. Ito yung paghahagis ng bawat sakay ng karosa ng mga pagkain, kagaya ng prutas, candy at mga chichirya. Pangunahing atraksyon din ang patron ng Pateros na si Santa Marta na hindi mawawala sa bawat karosa. Wagi sa first place ang Barangay Poblasyon, second place naman ang Barangay San Pedro, habang nanalo naman sa third place ang Barangay Magtanggol. Hindi dito natatapos ang makabuluhang pagdiriwang dahil sa susunod na taon ay plano nilang mas higitan pa ang ngayong taong pagoda sa daan. Abangan po ninyo next year, sigurado gagandahan pa namin, and we are actually looking forward to bring the pagoda back in the river. So we're looking forward in that, kaya abangan po ng lahat yan. Ang pagoda sa daan ay sana'y magsilbing paalala na kailangan pangalagaan ng ilog na malaki ang naitulong sa bayan ng Pateros. Para sa PCTV News, ako po ang inyong kabarangay, Marian Alviar, nag-uulat.